Vice Consul Mark Joshua Ponce ng Philippine Embassy sa Beirut. Magandang umaga, Vice Consul. Hello, good morning, Alvin. Opo. Good morning din sa mga inyong mga viewers, at good morning dito sa mga gising pa dito sa may Oo, Beirut. It is sa actually Lebanon. 12:39 here in Opo. Beirut, Lebanon. Bago po natin umpisahan yung ating diskusyon, magta-time check lang po ako. 6:40 na. Diyan po ba sa inyo sa Lebanon, Vice Consul, ay marami na rin po mga Pilipinong gustong umuwi? Actually, as of yung yesterday's count, sorry, may hit ulit, no? Kakarinig ko lang. Narinig ko Oo, nga. as of yesterday, wala pang officially na nagsusubok mag-repatriate, no? So just to share our experience with you, alert level 3 ang Lebanon Opo. for tawag dito since October 2023. So actually we never lowered the alert level, which means alert level 3 naka-voluntary repatriation status ang Lebanon. So we have been ready to repatriate since 2023. Never naming ibinaba kasi nga Lebanon is in a crisis state. Tama. Actually for the past year, almost every day yung airstrike in certain areas of Lebanon. So pag ganun kasi ang nangyayari sa isang bansa, naka-high alert level kami and ready to repatriate kami. So ever since we have repatriated Opo. more than 2,000 Filipinos. However, yung mga Filipinos dito na natitira, since as you know, pag umuwi sila ng Pilipinas, hindi sila legally, hindi sila pwedeng bumalik dito kasi nga may deployment ban kasi Correct. for our government, hindi safe nga dito, no? Opo. So ayaw nilang, they are risking staying here to keep their jobs. Pero ang panawagan namin is that the repatriation is open for those who want to voluntarily umuwi sa Pilipinas. But officially, Vice Consul, wala pang lumalapit na kababayan natin officially na nagsasabi, uuwi na po ako ng Pilipinas as we speak. May queries actually before Monday. So before all this the regional conflict unfolded, merong 86, if I'm not mistaken, na nakapila sila for repatriation, pero inaayos lang ng ating MWO o Migrant Workers Office yung kanilang clearances. So meron tayong mga kababayan na for example, hindi kumpleto yung dokumento nila or may mga kaso sila. So we have like around 86 na nakapila sila dito sa kumbaga yung immigration dito para makauwi sila. Pero yung nung as of like Monday, I mean when Monday began at nagkaroon na ng exchange of fire between Israel and Hezbollah dito, may mga queries lang, may mga nagtatanong lang kung bukas pa yung repatriation, pero yung nagpapalista, hindi pa, Wala pa. Okay. Just to Pero be clear. again, as I want to clear, bukas po ang ating ang repatriation. The airport is still operating. Okay. Although maraming airlines ang nag-cancel, meron tayong route through Turkey. Okay. Teka muna, linawin natin, ang bumubomba, ang nagpapadala ng umaatake sa Lebanon ay Israel. Tama po? Yes po. Yes po. Okay. Yes, confirmed po. Kasi parang nagkalabo-labo yung Iran, inaatake yung ibang Middle Eastern countries, yung Israel rumiresback, tinatamaan. So ang Israel, ang kalaban naman niya ngayon, itong recent rounds after the pag-atake sa Iran, ang binubomba niya, Lebanon and Iran. Yes. Ayun. So binobomba nila yung Lebanon dahil merong group dito, yung Hezbollah, sila ay sumusuporta or nakikiisa sa Iran. Okay. So for the longest time actually nung just for history, no. Opo.
October 7, 'di ba, nangyari yung nag-umpisa yung Gaza, no? Yung nagkaroon ng um kumbaga nag-umpisa yung Hamas nag-attack sila sa Israel. Nung October 8, yung Hezbollah dito sa Lebanon, nakiisa sila sa Hamas. So nagpadala sila ng mga rockets. At since then, tina-target na rin sila ng Israel. Okay. So ngayon, Vice Consul, kumusta po ang sitwasyon po ninyo dyan? Pakibalitaan nyo po yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas kasi sa Israel po may namatay na tayong kababayan. Ano po? Asan ba ang mas malalang sitwasyon dyan sa Lebanon o sa Israel o sa Bahrain o sa United Arab Emirates o sa Doha? Okay, so siguro yung pagko-compare ng degree of seriousness, Opo. hindi ko magagawa 'yun from my vantage point. I can only speak of for Lebanon, no. Sure. Pero ang masasabi ko lang kasi hindi naman kasi tumigil ang airstrikes dito since 2024, no. Kasi noong 2024 nagkaroon ng gera dito, kung naaalala niyo yung pager attack noong September 2024, dito 'yun yung pinasabog ng Israel ang mga pagers ng mga kumbaga party members ng Hezbollah. So maraming kumbaga nagkaroon ng gera talaga noon, and nag-intensify yung airstrikes. It actually nagkaroon tayo ng mass repatriation nagkaroon pa tayo ng chartered flight to repatriate Filipinos. Dito, sunod-sunod ng airstrike. I can even see meron kaming fina-follow kasi namin yung mga pangyayari. 53 minutes, halimbawa, only 3 minutes ago, merong yung suburbs kung saan nandoon yung pinaghihinala ang mga Hezbollah members, nagkaroon ng airstrikes. Actually, narinig ko siya nung nag-umpisa tayo Anyway, Vice Consul, mabuhay kayo dyan sa Philippine Embassy in Beirut. Maraming salamat sa serbisyo ninyo at pakialagaan po ang ating mga kababayan nagtatrabaho dyan sa Lebanon. Mabuhay po kayo. Thank you po for giving us time. Maraming salamat. Mag-ingat po ang lahat. Please shelter in place, okay? And mag-iingat tayo lahat. At yung numbers namin ay nasa Facebook Facebook page ng embassy. Just follow our guidelines and we will keep you posted. Maraming salamat po. Mag-ingat din po kayo dyan. Si Vice Consul Mark Joshua Ponce ng Philippine Embassy in Beirut. Siyempre, sasaluduhan nyo rin po